Magandang araw sa lahat ng tagapakinig. Dahil sobrang daming nagre-request, nag-restock na ako ng sizes ng Salvame t-shirt, JD t-shirt, at meron na ulit tayong gabunan hoodie na color black, gabunan hoodie na color white, at ang pinakabagong hoodie natin, Beast Mode hoodie. Nariyan sa screen ang samples ng pictures at kung sakaling gusto nyong umorder, nariyan ang link ng Shopee sa ibaba at para naman sa international shipping, nariyan ang link ng Facebook page. Muli dahil sobrang daming nagre-request ng restock, nariyan na. Paunahan na lang. Maraming salamat. Mukhang mas kailangan ng tulong ng taong yun, Solomon. Maiwan ka dito. Gawin mo ang dapat gawin. Ako nang bahalang pumunta sa ospital. Wika ni Aurelio. Dali-dali itong umalis at naiwan naman sa lugar si Solomon. Patuloy na nagsiyasat ang binata. Natuklasan niyang hindi lang basta-basta ang panggagambalang ginawa ng mga engkanto. Mang Estong, ang dahilan po ng mga engkanto kung bakit nila kayo ginugulo ay pag-iiganti. Winasak niyo ang kanilang tahanan, kaya nila ginagawa to. Wika ni Solomon. Kung ganon, ano ang maaari kong gawin? Ilan na sa mga kamag-anak ko ang napapahamak. Maging ang pinagkukunan namin ng pangkabuhayan, nadadamay na din. Tugon ni Mang Estong. Patawad po. Ngunit wala na akong ibang maisip na paraan para maiwasan to kung hindi ang labanan sila. Kahit anong gawin mong pangingi ng kapatawaran sa mga taglugar, hindi nila makakalimutan ang pangyayaring ito. Pag-uusap ng dalawa. Matapos ay sinubukan ng binatang makipag-usap sa mga elemento. Nung una walang sagot mula sa mga ito. Ngunit nang lumaon, nagpakita ang isa sa kanilang kinakatawan. Isang magandang babae ang nagpakita kay Solomon. Alam ng binata na isa itong taglugar, kaya minabuti niyang idistansya ang sarili at manatiling handa sa anumang pangyayari. Magandang araw sa iyo, manggagamot. Anong sadya mo sa pagtawag sa akin? Wika ng babae. Ang totoo, hindi ko inaasahang isang babaeng engkanto ang tutugon sa aking pagtawag. Pero dahil nandito ka na, gusto ko makipag-usap sa inyong pinuno tungkol sa nangyayaring kaguluhan dito sa lugar. Tugon ni Solomon. Pasensya na, pero hindi basta-basta nakikiharap ang aming pinuno sa isang mababang uri ng nilalang. Lalo pa sa isang hamak na tao lang. Sino ka sa palagay mo para ipatawag ang aking hari? Napangiti na lang si Solomon dahil alam nito na bilang pinili ng Diyos, higit siyang nakakataas sa anumang elementong naninirahan sa mundo. Itinaas ng binata ang kanang kamay at biglang namilipit sa sakit si Merida. Hindi ko magagawa ang bagay na to kung pangkaraniwang tao lang ako. Kaya bago pa tuluyang mag-init ang ulo ko, sundin mo na ang sinasabi ko, engkanto. Nanlaki ang mga mata ni Merida nang iangat nito ang ulo at tignan si Solomon. Kitang-kita nito kung paanong nabalot ng liwanag ang katawan ng binata. At sa hindi malamang dahilan, nakaramdam ito ng kakaibang takot. Anong pangalan mo, binata? Nang masabi ko sa aking hari. Tanong ng babaeng engkanto. Tawagin mo kong Solomon. Ngayon humayo ka. Dalin mo sa harapan ko ang sinasabi mong pinuno. Wika ni Solomon at dali-daling umalis si Merida. Nang mga sandaling iyon, mag-isa si Solomon sa gitna ng kagubatan. Minabuti niyang mapag-isa dahil ayaw ng binatang naiistorbo sa mga gagawing ritual. Ilang minuto ang lumipas. Muling nagbukas ang lantawan at lumabas si Merida.
kasama ang isang matipunong lalaki. Mahaba ang gininto ang buhok, nakasuot ng baluti at may hawak na malaking sibat. Ako si Haring Razar, hari ng mga taglugar. Narinig ko mula sa aking mensahero na ipinapatawag mo ko. Ano ang dahilan? Sino ka sa palagay mo para gawin ang bagay na yun? Tanong ng hari. Ikinagagal akong makilala ka, Haring Razar. Paniguradong nakarating na din sa'yo ang dahilan kung bakit ako nakikipagharap ngayon. Ako nga pala si Solomon. Huwag mong sayangin ng oras ko, binata. Hindi ako naparito upang makipagtalastasan. Ano ang pakay mo? Tanong ni Razar. Mapagmataas ka, no? Pero pagbibigyan kita dahil ako ang may kailangan sa'yo. Itigil mo ang pananalakay sa mga tao. Ipinapangako kong walang mangyayaring masama sa'yo at sa nasasakupan mo. Natawa si Haring Razar sa sinabi nito. Nagpapatawa ka ba? Sa tingin mo, susundin ko ang sinabi mo. Una sa lahat, sila ang may kasalanan sa akin. At ikalawa, ang mga tao ay mababang uri. Pagkain lang sila ng ilan sa mga kagaya kong may mataas na... Hindi na ituloy ni Razar ang sasabihin dahil bigla na lang nanigas ang kanyang katawan. Uulitin ko ang sinabi ko, Haring Razar. Itigil mo ang pananalakay sa mga taong ito. Hindi ako nakikiusap. Inuutusan kita! Wika ng binata. Hindi makapagsalita si Razar dahil sa tigal pong ibinato sa kanya ni Solomon. Namilipit ito na parang hindi na nakakahinga hanggang sa binitawan siya ng binata. Pasensya na, pero kahit patayin mo ko, hindi ko na maaaring ibalik ang mga kaluluwang kinuha ng aming mga mananaggit. Kasalukuyan na silang inalipin ng ilan sa aming mga kalahi. Sinira ng mga tao ang aming tirahan at nararapat lang siguro na sila din ang bumuo nito. Tugon ni Razar. Naunawaan ng binata ang nais nitong mangyari. Kaya imbis na pilitin niya ang nilalang na sumunod, nakipagkasundo siya dito. Naiintindihan ko ang nais mong sabihin. Kaya ganito ang gusto kong mangyari. At wala kang karapatang tumanggi o tumutol. Kung ayaw mong lipunin ko kayong lahat, sa oras na matapos ang paggawa ng inyong tahanan, palalayain niyo ang mga taong biyag at hindi na sila muling guguluhin pa. Hindi na nagsalita pa ang hari. Kagad siyang tumayo at umalis sa lugar. Alam ng binata ang ugali ng mga taglugar. Hindi sila basta susunod. Kahit alam nilang higit na makapangyarihan ang nilalang o tao na nag-uutos sa kanila. Sa madaling sabi, mataas ang tingin nila sa sarili. Matapos ang pag-uusap na yun, kagad bumalik si Solomon sa tahanan ni Estong. Tamang-tama naman na nakabalik na sila Aurelio. O Solomon, kumusta naman ang kaganapan dito, anak? Tanong ng ama. Maayos naman po, tay. Nakausap ko na ang taglugar na gumagambala kay Mang Estong pero wala akong nakuhang siguradong sagot kaya kailangan pa rin maging handa tayo sa lahat ng posibleng mangyari. Tugon ni Solomon. Mataas ang tingin ng mga yan sa sarili nila. Kaya maaaring tama ka, Solomon. Maiiwan na muna kita.
Kailangan kong sabihin ang nanay at lola mo nang sa ganun ay hindi sila mag-alala. Wika ni Aurelio. Ano naman po ang nangyari doon sa ospital? Tanong ng binata. Kagaya nga ng sinabi ko, yung taong pumutol ng puno ang talagang napuruan. Pero maayos na ang kalagayan niya ngayon. Tugon ni Aurelio. Hinihintay ni Solomon ang pagbabalik ni Razar dahil alam niyang gaganti ito sa kahiyang sinapit. At habang ginagawa niya ito, binalaan niya si Istong na umalis na muna kasama ang kanyang pamilya upang maiwasan ang anumang karagdagang pinsala. Ilang sandali pa ang lumipas. Tuluyan ng lumubog ang araw. Ito ang pinakahinihintay na sandali ni Solomon. Muli siyang bumalik sa loob ng gubat upang salubungin ang pagdating ni Razar. Nakatayo lang ang binata sa gitna ng kakauyan nang magsimula siyang makarinig ng mga yabag na marahang lumalapit sa kanyang kinaroroonan. Biglang huminto ang mga ito. Patuloy na nakiramdam si Solomon hanggang sa isa-isang sumalakay ang mga hindi nakikilalang nilalang. Dali-daling binunot ng binata ang kanyang gulok. Isa-isang hinarap ang mga kalaban. Dahil sa taglay na likse, nagawa niyang pabagsakin ang lahat ng sumugod. Habang pinagmamasdan ang mga pinatumbang kalaban, laking gulat ni Solomon nang biglang may pumalakpak mula sa kadiliman. Mahusay. Napakagaling mong makipaglaban. Totoo nga ang sinabi ng aking alagang si Razar. Ikaw nga ang taong nagpatikom ng kanyang bibig. Wika ng isang lalaking may mahabang buhok. Nakasuot ng mahabang itim na kasuotan. At sino ka naman? Hindi ikaw ang inaasahan kung dumating . Nasaan si Razar? Tanong ni Solomon. Karangalan para sa isang kagaya mong makilala ko. Ako si Severino. Siguro naman, kahit papano, may ideya ka kung ano ko. Wika ni Severino. Wala akong pakialam kung sino ka. Kung kalaban ang tingin mo sa akin, yun din ang tingin ko sa'yo. Hindi kita pwedeng maging kaibigan dahil naaamoy ko ang napakasamang aura na bumabalot sa katawan mo. Muling tumawa ng malakas si Severino at nagsalita. Tignan mo kung sino ang nagsasalita. Parang wala kang itinatagong kadiliman sa kaloob-looban mo. Matapos magsalita, biglang naglaho si Severino. Laking gulat na lang ni Solomon dahil nasa harapan niya ito. Hindi na nakapagsalita pa ang binata. Alam kong may tinatago kang kadiliman sa puso mo, Solomon. Kaya wag kang magsalita na para kang nagmamalinis. Nanlaki ang mga mata ni Solomon dahil alam ni Severino ang kanyang pangalan. Paano mo ako nakilala? Sino ko ba talaga? Tanong ni Solomon. Hindi na mahalaga kung paano kita nakilala. Tandaan mo, alam ko ang katauhan mo at ang pinagmulan mo. Lalong nagulantang si Solomon nang marinig nitong kilala ni Severino ang kanyang ina. Sabihin mo sa akin, kumusta si Fatima? Hindi na nakasagot pa si Solomon. Napaatras na lang ito at natulala habang pinagtatawanan ni Severino. Ganyan nga. Ilugar mo ang sarili mo. Hindi kita papatayin sa ngayon dahil may hinihintay ako mula sa'yo. Magpalakas ka
at nang maging maganda ang pagharap natin. Matapos magsalita ay naglakad ito palayo hanggang sa tuluyang maglaho sa dilim. Ilang minutong nakalipas ay dumating si Aurelio kasama si Fatima at Kapitan Arnel. Nadatnan ng mga ito si Solomon na nakatulala sa kawalan. "Solomon anak, anong nangyari sa'yo? Nasaan ang mga kalaban?" tanong ni Fatima. Wala na sila, Nay. Hindi nagpakita ang mga taglugar. Nay, may tanong ako sa inyo. Gaano mo kakilala si Severino? Nanlaki mga mata ng ginang nang marinig nito ang sinabi ng anak. "Paano mo nakilala si Severino?" Hindi dumating ang mga taglugar. Salip isang lalaking nagpakilalang Severino ang humarap sa akin. Sinabi nito ang tungkol sa inyo. Tugon ng binata. Agad namang inawat ni Aurelio ang mag-ina. Ang mabuti pa umuwi na muna tayo at doon natin pag-usapan ang lahat. Wika ni Aurelio. Agad namang sumunod ang mag-ina. Pagdating sa tahanan, ipinaliwanag ni Fatima sa anak ang tungkol kay Severino. Masugid niyang manliligaw si Severino. Napakabait nitong tao. Ngunit nang lumaon ay nalaman ni Fatima na isa itong mangkukulam. Ito ang naging dahilan kung bakit niya tinanggihan ang pag-ibig nito. Dahil sa pagtanggi ko sa kanya, pinili niyang lipunin ang lahi ko. Pasalamat na lang kami ni Lola, nakaligtas kami. Alam kong hindi siya titigil hanggat nabubuhay ako. Pagpapaliwanag ni Fatima. Malakas ang taong yan, Nay. Halos hindi ako nakagalaw nung lumapit siya sa akin. Para bang may kung ano eh. Hindi. May kung sinong pumipigil sa akin na labanan siya. Wika ni Solomon. Mas mabuti ngang naging ganun anak. Sa kasalukuyan mong antas, hindi mo siya matatalo. Oo, malakas ka, pero matalino si Severino. Gagamitin niya ang lahat ng malapit sa'yo para pabagsakin ka. Tugon ni Fatima. Ang mabuti pa magpahinga ka muna, Solomon. Bukas, siguradong marami tayong pasyenteng dadating. Wika ni Aurelio. Kinabukasan ay maagang gumising ang binata upang maghanda. Kagaya ng sinabi ni Aurelio, maagang nagdagsaan ng mga tao. Araw ng Biyernes at Sabado ang pinakamaraming pumupunta sa kanila. At sa mga ganong araw, nakikitulong sina Aling Lourdes at Kapitan Arnel sa panggagamot. Halos nangangalahati na sila nang may isang pamilyang dumating na may dalang batang nakasakay sa wheelchair. Nakiusap ang mga ito na unahin sila dahil nag-aagaw buhay na ang anak. Papasukin niyo ang bata. Pasensya na mga kasama, pero kailangan kong unahin ang batang to. Wika ni Aurelio at hindi naman tumutol ang mga nag-aantay dahil nakita nilang nag-aagaw buhay na ito. Agad siniyasat ni Aurelio ang katawan ng bata at nagulat ito sa nalaman. Matagal nang nilisan ng kaluluwa ang katawang ito. Sa inuwa ko, pinalitan ng inyong anak. Pagpapaliwanag ni Aurelio. Agad namang itinanong ng mga kaanak kung sino ang may gawa. Ayon kay Aurelio, isang aswang ang may gawa. At para maniwala ang mga kaanak, ibinalot nila ang bata sa banig at inilusot sa bintana. Halos gumuho ang mundo ng mga magulang ng bata nang buksan nila ang banig. Tumambad sa kanila ang nabubulok na katawan ng saging. Mukhang alam ko na kung anong nilalang ang may gawa nito, Tay. Wika ng binata. Alam ni Aurelio ang iniisip ng binata, kaya kagad siyang pinigilan. Hindi anak, huwag kang kikilos. Huli na ang lahat para sa batang ito. Wala na tayong magagawa pa.
Tugon ni Aurelio. Humingi din ito ng paumanhin sa mga magulang ng pasyente dahil alam niyang wala nang magagawa sa kasong ito. Hindi malaman ni Solomon ang mararamdaman ng mga sandaling iyon. Matinding galit ang nangingibabaw sa kanya, ngunit mas pinapairal ni Solomon ang pagsunod sa utos ng ama. Nagpaalam ang binatang papasok sa kwarto. Akmang hahakbang ito nang bigla niyang narinig ang salita sa kanyang isipan. Ano? Hayaan mo na lang ba ang ganon? Ganon ang gawin ng aswang sa bata. Hindi ka ba kikilos? May kakayahan ka. Hindi ba lagi mong sinasabi sa ibang tao, ang kakayahan mo ay ginagamit mo sa pagtulong? Ano? Hindi ka ba gagalaw? Wika ni Abel. Pwede ba manahimik ka? Hindi ko tinatanong ang opinyon mo. Tugon ni Solomon. Medyo napalakas ang pagkakasabi nito at narinig ni Aling Lourdes. Sino bang kinakausap mong bata ka? Nanlaki ang mga mata ni Solomon nang marinig ang tanong ng lola. Wala po la. Wala naman po. Sige po, magpapahinga na po ako. Nagtuloy ang usapan ng dalawa sa loob ng kwarto ni Solomon. Isipin mo na lang ang sasabihin ng ibang tao kung sakaling mapatay mo man ng aswang. Hindi ba? Isang malaking karangalan yun para sa'yo. Wika ni Abel. Hindi ko ginagawa to para sa pansariling interes. Ginagawa ko to para sa karangalan ng Diyos. Tugon ni Solomon. Di gawin mo sa paraang alam mo. Isa pa, kawawa naman yung pamilya ng bata. Ano, Solomon? Hindi ka ba gagalaw? Hayaan mo na lang yung ginawa ng mga aswang. Napaisip si Solomon sa lahat ng sinabi ni Abel. Naiga ito sa kama at sinubukang matulog. Ngunit binabagabag siya ng mga sinabi ni Abel. Tumayo ang binata at nag-ayos ng mga dadalhin. Naglakad ito palabas ng bahay at saktong wala namang tao. Napagpasya nitong tugisin ang aswang na pumatay sa bata. At habang naglalakbay, patuloy siyang kinakausap ni Abel. Yan. Ganyan nga. Ipakita mo sa kanila kung sino ka, Solomon. Ipakita mo ang lakas mo. Wika ni Abel. Ilang minuto pa ang nakalipas. Narating nila ang tahanan ng aswang. Nakita ni Solomon ang gaserang nakasindi. Patunay na may tao sa loob ng kubo. Marahang naglakad ang binata papunta sa maliit na dampa. Pinakiramdaman ng mga nangyayari sa loob. Nakita ni Solomon ang mga nakasabit na parte ng katawan ng tao. Karamihan sa mga ito ay mula sa mga paslit. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Solomon. Binunot nito ang gulok na nakasugbit sa tagiliran at sinipa ang pintuan ng kubo. Hindi man lang naramdaman ng aswang ang presensya ni Solomon. Napaangil na lang ito at sinubukang tumakas, ngunit hindi na ito nakalayo. Mabilis na tinaga ni Solomon ang likod ng aswang. Napayaw ito. Nagmakaawa kay Solomon. Parang awa mo na. Huwag mo kong papatayin. Pakiusap! Wika ng nilalang. Hindi ba ganyan din ang sinabi sa'yo ng mga batang pinatay mo? Pero anong ginawa mo? Tinuluyan mo pa din sila. Tugon ni Solomon. Kagad na tinagpas ang leeg ng aswang. Hindi ba napakasarap sa pakiramdam kapag pumapatay ka ng aswang? Huwag mong isipin ang sasabihin ni Aurelio. Hindi ka niya naiintindihan. Ito ang dahilan kung bakit ka isinilang, Solomon.
Ito ang tadhana mo. Wika ni Abel. Napangiti si Solomon. Napagtantong tama ang sinabi ni Abel. Bagaman hindi ito nagsasalita, ramdam ng nilalang na unti-unti itong nananalo. Matapos maisagawa ang pagpatay, agad nang umuwi si Solomon. Sa kalagitnaan ng daan, nakasalubong nito ang ama. Saan ka nang galing, Solomon? Bakit mo sinaway ang utos ko? Hindi ba sinabi kong wag mong tutugisin ang aswang? Bakit hindi ka nakinig? Wika ni Aurelio. Ginawa ko po ito dahil ito ang tungkulin ko. Ito ang dahilan kung bakit ako isinilang. Kaya bakit niyo ako pinipigilan sa misyon ko? Tugon ng binata. At dahil sa pagsagot nito sa ama, isang malakas na suntok ang ibinigay ni Aurelio. Hindi kita pinalaki para suwayin ang utos ko. Kung ganito ang mangyayari, lumayas ka sa pamamahay ko! Wika ni Aurelio. Patawad po, tay. Pero ito po ang buhay na dapat kong taakin. At isa pa, hindi naman masama ang ginawa ko. Aswang ang pinatay ko, tay. At kung ayaw niyong maniwala, malaya kayong tignan kung ano ang ginawa ko. Muling tugon ni Solomon. Bago ito umalis, nang makitang naglalakad palayo si Solomon, bahagyang nakonsensya si Aurelio. Ngunit kailangan itong panindigan ang pagiging ama. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Eto na, no? Yung pinakamahirap na kalaban ng mga manggagamot o kahit ng mga simpleng tao. Yung isipan natin. Kapag yan na ang nilason, kahit gaanong kalakas sa kapangyarihan yung meron ka, sobrang mahihirapan kang kalabanin ang sarili mong utak. Ano kaya mangyayari? Magiging kalaban kaya si Solomon? Abangan natin sa susunod na episode. Paalam.